Kung sasabihin ko na si Michael Jordan ay player na walang weakness, ano kayang magiging reaksyon mo? Maraming fans ang naniniwala na well-rounded si MJ sa halos lahat ng aspeto ng basketball. Pero may iba ring naniniwala na may isang malaking butas sa laro niya at paulit-ulit nila itong binabanggit tuwing ikinukumpara siya sa ibang all-time greats. Ang sinasabi ng iba ay mahina raw si MJ sa 3-point shooting at sa totoo lang, may basihan kung bakit ito nasasabi. Sa buong karera niya, nag-a-average si Jordan ng 32.7% mula sa 3-point line. Kung ikukumpara mo kay Kobe Bryant na may 32.9% at kay LeBron na nasa 34.8%, mas mababa nga si MJ sa regular season percentages. Dagdag pa riyan, may mga factor rin na dapat isaalang-alang. Mula 1994 hanggang sa mid-1996-97 season, pinalapit ng NBA ang 3-point line from 23 feet 9 inches down to 22 feet. Dahil dito, tumaas ang league averages sa 3-point shooting at dito rin nagkaroon si MJ ng kanyang best shooting season from deep. Kaya kung tutusin, posibleng mas mababa pa sana ang overall percentages niya kung hindi nagkaroon ng ganitong adjustments. Isipin mo na lang kung gaano kalaking advantage ito para sa mga players tulad ni Carmelo Anthony at Kobe na mga kilala sa long 2-point shots. Pero kahit ganito, hindi naman ganon kalaki ang agwat ni MJ, Kobe at LeBron pagdating sa 3-point shooting. O technically mas mataas ang percentages ni Kobe at LeBron sa regular season pero hindi naman sobrang laki ng agwat. At dito papasok ang mas malalim na usapan. Dahil ang 3-point shooting ni Michael Jordan ay hindi ganon kasimple kung i-judge lang base sa mga numero. Maraming fans ni Jordan na binabalikan ng 1992 NBA Finals dahil sa series na ito, nagset si MJ ng record para sa pinakamaraming 3-pointers sa isang half sa finals at tinabla rin niya ang NBA record para sa most threes made sa isang game na sobrang impressive sa mga panahong iyon. Pero importanteng maintindihan natin ang context bago magsimula ang series. Bago ang finals na ito, laging ipinagkukumpara si MJ at Clyde Drexler at itinutulak sila ng media bilang rivals. Sa isang interview bago ang first game, ayon kay Drexler, "But all things equal, we don't mind him shooting threes. We really don't. I give Michael a lot of credit, but I don't know if he can match my 3-point skill." At bago rin magsimula ang Game 1, sumagot si MJ sa comment na iyon. "Clyde is better 3-point shooter than I choose to be." Malinaw na tinamaan ang pride ni MJ. At gaya ng madalas mangyari kapag na-challenge siya, sinasagot niya ito sa laro. Doon nagkaroon ng iconic performance kung saan ipinakita niya kay Drexler at sa buong mundo kung ano ang kaya niyang gawin beyond the arc. Ngayon, may mga critics na nagsasabi na karamihan sa mga tira niya ngayon ay open shots. At totoo naman, pero isipin mo rin kung bakit. Dahil ang Portland mismo ay hindi naniniwala sa 3-point shooting ni MJ kaya't hinayaan nila siyang tumira na parang hinahamon pa siyang mag-shoot ng 3. Kaya habang tumatagal ang laro, saka lang nila sinubukang higpitan ng depensa sa kanya. Pero huli na dahil nakapagpainit na si MJ. At syempre, may isa pang argumento ang critics. Hindi mo pwedeng tawagin na great 3-point shooter ang isang player base lang sa isang playoff series. At tama naman sila. Kaya ngayon, himayin pa natin ang mas malalim ang mga detalye. Sa totoo lang, kung babalikan natin ang early years ni Michael Jordan ay talagang mahina siya sa 3-point shooting sa simula ng karir niya. Sa rookie season niya, 17.7% lang ang shooting niya mula sa 3-point range. Sa second season niya, ganoon ulit, 17.7%. Sa third season, umakyat ng kaunti sa 18%, pero sa fourth season, bumagsak pa sa 13%. Pero para maging fair, hindi naman siya volume shooter mula sa labas noong mga panahon na iyon. Sa first 4 season niya, less than 1 3-point attempt per game lang siya. Ibig sabihin, hindi siya katulad ni Charles Barkley na kahit hirap sa 3 ay marami pa rin ang attempts. Alam ni Jordan kung saan siya malakas at doon siya nag-focus. At kadalasan iniiwasan niya ang 3-point line. Pero kahit mababa ang attempts, hindi pa rin maikakaila na sa early part ng karir niya, totoong kahinaan niya ang 3-point shooting. Ngayon, importante rin na tingnan ang context ng era kung kailan naglaro si Michael Jordan. Dahil nung mga panahon na yon, hindi naman talaga common ang 3-point shooting sa NBA. Medyo bago pa ang konsepto at hindi pa siya pangunahing bahagi ng offensive strategy ng mga teams.
Nang pumasok si Jordan sa liga noong 1984-85 season, ang average na 3-point attempts ng isang team ay nasa 3.1 per game. Para magkaroon ka lang ng comparison, sa modern NBA ngayon ay higit sa 10 beses ang dami ng attempts per game. Sa pag-usad ng karir ni MJ, unti-unti namang nag-a-adjust ang liga. Pagsapit ng retirement niya noong 2002-2003 season, umakyat na sa 14.7 attempts per game ang average. Ibig sabihin habang nag-evolve ang NBA, saka pa lang talaga nagiging malaking parte ng laro ang 3-point shot. At hindi lang ito tungkol kay MJ, pati ang ibang players noon ay nag-a-adjust din. Kahit nga si Larry Bird na kinikilala na isa sa greatest shooters of all time ay nagkaroon din ng stretch sa early career niya kung saan nasa 26% lang ang shooting niya from 3 sa loob ng 4 na taon. Kaya kung titingnan mo, hindi lang si MJ ang dumaan sa ganitong pace. Parte talaga ito ng ebolusyon ng laro noong era na iyon. Masasabing inabot ng kaunting panahon bago tuluyang ma-develop ni Michael Jordan ang 3-point shot niya. Pero noong na-figure out niya na ito ay ibang usapan na. Sa loob ng 10-season stretch mula 1988-89 hanggang 1997-98, nag-average siya ng 35.4% mula sa 3-point range na mas mataas pa sa league average na 34.1% noong mga panahon na iyon. Ibig sabihin simula late 80s hanggang sa peak years niya, hindi valid sabihin na mahina siya sa 3. Sa katunayan, mas efficient pa siya kaysa sa karamihan ng 3-point shooter sa liga. Kaya kung tatawagin pa rin siyang bad shooter after 1988, objectively mali na ito dahil sa numbers pa lang, lampas na siya sa average ng liga. Pero ito ang pinaka-interesting na parte. Kapag ginagamit ng critics ang argument na mahina si MJ sa 3-point shooting, kadalasan regular season stats lang ang kanilang pinagbabasehan. Pero gaya ng usual kay Michael Jordan, mas nagiging deadly siya kapag importante ang laro. Sa buong karir niya, may 32.7% shooting ito sa regular season. Pero pagdating ng playoffs ay tumataas ito sa 33.2% na sa finals pa nga ay umaakyat pa sa 36.8%. Ngayon, may ibang magsasabi na yung ilang NBA Final Series na yon ay shortened 3-point line, kaya't natural na mas mataas ang shooting percentage niya. Pero kung aalisin ang mga seasons na ito at ikukonsider mo lang ang mga laro kung saan full NBA 3-point distance talaga ang gamit, ay mas lalong gumanda ang numbers ni Michael Jordan na aabot na sa 40.9% shooting from 3. Ikumpara natin sa ibang stars. Si Kobe Bryant ay may 31.4% sa finals. Si LeBron James ay nasa 35.2% at si Stephen Curry ay may 43.2%. Gets mo ba yung point? Laging nakapokus ang usapan sa regular season pero pagdating sa Vegas stage, doon mas nagdi-deliver si MJ. Sa pinakamalalaking laban, mas efficient pa siya kaysa kina Kobe at LeBron at hindi lang basta lamang, kundi klaro ang agwat. Ngayon linawin natin, hindi ito para sabing elite 3-point shooter si Michael Jordan. Hindi yun ang argumento. Ang punto lang ay mahirap tawaging weakness ang aspect na ito ng laro niya. Dahil kapag tiningnan mo ang buong context ng karir niya, makikita mo na medyo na overanalyze lang ito. Samantalang ang reality ay solid at reliable naman siya lalo na kapag pinakamahalagang laban. At kahit si Michael Jordan mismo, hindi masyadong pinapahalagahan ang usaping 3-point shooting kumpara sa atin ngayon. Sa isang interview pagkatapos ng record-setting game niya sa 1992 finals ay pinaliwanag niya mismo ang mindset niya tungkol sa 3-point shooting. Shooting is something that I don't want to excel at because it takes away from all phases of my game. My game is a fake drive to the hole, penetrate, dish off, dunk, whatever. And when you have that mentality, as I found out in the first game, of making threes, you don't go to the hole as much. You go to the 3-point line and you start sitting there waiting for someone to find you. And that's not my mentality. And I don't want to create that because it takes away from my other parts of my game. Kaya ngayon na narinig na natin ang opinion ni Michael Jordan, tanungin natin ang ating sarili. Mas alam ba natin ang basketball kumpara sa player na itinuturing ng karamihan na greatest of all time? Para kay MJ, hindi niya itinuturing na importante at crucial aspect ang 3-point shooting sa overall game niya. At base sa kanyang nakamit sa basketball ay mukhang tama siya dahil nakapag-uwi ito ng 6 na championship sa loob ng 8 seasons.
Ang problema, maraming modern NBA fans ang tinitingnan ng current era na sobrang inflated sa 3-point shooting, tapos ikukumpara nila ang standards ng modern league sa isang player na naglaro 30 years ago. Obviously, hindi yon fair comparison. Noong panahon ni Michael Jordan, hindi niya iniisip na makipag-compete sa mga players 30 years into the future. Ang focus niya ay talunin ang mga kalaban niya sa harap niya tulad ni Magic Johnson, Clyde Drexler, Charles Barkley, Gary Payton at Karl Malone. O mas physical ang older era. Pero ang modern na NBA players ay dapat sinusukat lang din sila sa kompetisyon na meron sila ngayon. Makakasurvive ba sila sa 1980s o 1990s kung saan mas physical ang laro? Who knows? Pero ang reality, hindi naman nila nakalaro ang mga players noon. At si Michael Jordan, nag-excel siya gamit ang playing style niya sa sarili niyang panahon. At ito ang pinakamahalaga. Kaya't sa lahat ng napag-usapan natin, ano sa tingin mo? Si Michael Jordan ba ay bad, decent o great 3-point shooter? I-komento mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.